Yun, dito ulit tayo ngayon sa may San Pedro Corner Boulevard. Trading pa rin, di ba? Oh, trading pa rin siya. Tapos yun na nga, ang ganda na sa kabila sa may papuntang Bukana. Main road nila kasi tapos na yung although andyan pa rin road work ahead pa din, pero at least ba madadaanan na yung yung ginagawang hukay at kalsada sa lugar nila. Na dati kasi wala hindi ka makatongtong diyan gawa nung hinuhukay pa nga, di ba? Wala si ate. Oh, ang galing lakas apog nga ate galing sa bagay, naman ngayon anong oras? 5? Alas 8 na pala ng gabi. Kaya yan, wala nang nanguhuli, pero pagka masagasaan yun walang iiyak ha. Anyway, so dito tayo sa may San Pedro. Ano nga bang ganap dito? Wala lang, itutur ko lang kayo dito, ilalakad lang kung kumusta na nga ba yung yung location. Like puro lang kasi tayo si Enrico, puro tayo San Pedro Street, puro tayo sa may doon sa may Rojas Boulevard. Lagi tayo doon sa may Rojas Night Market. So this time dito naman wala, parang gusto kong igala ko kayo dito sa City Hall ulit. Parang matagal-tagal na tayo hindi nakapag-vlog sa City Hall. Paano may tsura? Pero syempre within the vicinity papasyalo kayo dito. Akyat tayo sa tulay syempre, tapos titingin tayo ng konti dyan. Silip lang naman, tapos dito tayo mamaya ulit dadaan sa may parang maliit lang na residential area na di ko alam ba't hindi yan na demolish lahat, since mayroon ng ipinatayong bagong gusali na Cristo Tower. Wait lang, meron akong nabasa, nakita ko pala dito na City Government of Davao, the Fort of Davao. This was the site of Dato Bagoskuta or fortification, which in April 1848 prevented the progress of Oyangurin. Ships farther upstream. So si Oyangurin pala siya Akala ko yan sa Oyangurin dati siya Chinese. Kasi syempre Chinatown, diba? Tapos Oyangurin Avenue. Ngayon tinanggal na yung mga pangalan ng mga Espanyol dito sa Davao at pinalitan ng mga bago like yung dating Magallanes ginawang Pichon, di ba? Yung dating Oyangurin ginawang Ramon Magsaysay. So mas pinalitan ewan ko sino ba may gawa niyan. Yung ating mayor ng Davao, ating congressman, senador o presidente, or mga konsehalis. So pa-comment nga kung sino ang may mga kapangyarihan na magpapabago ng mga pangalan ng mga landmarks in landmarks in mga street names. So kaya nito, pinangalan natin pala to ang Oyangurin. Ngayon kasi wala na, hindi na siya, although ginagamit pa siya ng mga tao at saka yung Magallanes, Oyangurin, Claveria, kasi sila yung mga yung mga nakasanayan talaga matagal na. So ngayon ang gagawin natin, kung bakit basahin na natin, tuloy natin progress of Oyangurin. So si Dato Bago pala ay nakipagbuno or parang kalaban niya si Oyangurin. Para pala to sila Lapu-Lapu versus Magellan. So Davao version naman to. So the Spanish authorities demolished this fort to replace it with a stranger structure complete with commandancia, armory and powder storage, bunkers. The commandancia was was later converted into a tribunal and prison, which was again demolished to give rise to the Casa de Gobierno, now the site of the Davao City Police Office. Okay. So ito yung fort of San Pedro. So yun ang Davao City Office, yun. So naging siya. Naging later converted into a tribunal and prison. Tapos ginawang Casa de Gobierno. So City Tourism Operations, Davao Historical Society, City Mayor 8898.
Rodrigo Duterte. Renovated by Mayor Benjamin D. Guzman, no? Wala lang, no? Napadaan tayo. At least meron tayo natutunan, no? So, historical pala ang Davao. Historical, no? Like, ano siya ba? Kumbaga parang unheard history of Davao and at the same time parang underrated history of Davao. Kumbaga parang hindi siya nabigyan ng ano, no? Nabigyan ng pansin, atensyon, no, sa ating mga scholar. Hindi siya naisulat sa librot na ituro sa basic curriculum or basic studies or basic education dito sa Pilipinas. Kasi more on ano talaga, no, puro Cebu, Lapu-Lapu, Manila, Cavite, Batangas, Bulacan, Bataan. So ang Davao ay hindi siya kilala. Wow, in fairness dito, bago na yung ano natin. 'Di ba ano to? Sira. Oh, ganda na dito. So yun, itong vlog natin na to, purpose natin is kumustahin lang natin yung ano, yung mga bagong mga structure dito. So yun, maraming ganap. So meron ng barricade dito sa area na to dito, sa sidewalk. So ibig sabihin, mas may iwasan na talaga na ang mga pedestrian, ang mga tao ay hindi na talaga darating sa point na bababa pa sila dyan, no? Wala nang mga matitigas ang ulo kasi nakabarricade na nga, di ba? So same dyan, nakabarricade. Doon naman matagal na yun. So yan yung mga update dito, no? Ito yung mga kaganapan sa may San Pedro Corner Boulevard, Trading Boulevard, Washington area. Tsaka ganda na ng ano, no? Inayos na yung ating dingding ng ating overpass. Wag lang masyado kasing tamad ng mga tao. Magkano na, gaganda ng ate, sexy. Ayun, may isa rin, no? Tumawid din, no? Dalawa. Pagalingan lang yan, pero siyempre yun nga, pag masagasaan, kawawa naman yung driver. Akyat, oh, akyat. Marami pa naman talagang sumusunod sa batas sa Davao. Marami, no? Siguro mga 99.9. So, maraming mga unheard stories pala ang Davao, no? Mga hindi na bigyang pansin na mga istorya. So, minsan din pala. So, kaya so ibig sabihin, ang ating local hero dito sa Davao ay si Dato Bago. Si Dato Bago ay isang ano ba siya? Isa ba siyang native lander? Ano ba tawag sa kanya? Natibo. Anong tribo niya? Siya ba ay kasapi sa pangkat ng mga tribong Muslim? Kahit sa ang 7 tribes of Muslim or doon sa ano, sa mga native Davaoenos? Wala sorry wala akong panahon na mag-ano. Kumbaga, pwede naman, ayun, no. So, yun na nga talaga, no, sabi ko sa inyo, legit na kapag wala talagang manguhuli na, so yung mga tao, magdi-disobey na yan sila sa nakalagay na kahit napakalaki nung nakalagay na bawal tumawid. So, i-disobey na yan nila kasi wala nang anong huli, diba? Ulitin ko sa inyo, tayo mga Pilipino, yun talaga yung ano natin, yung ating ginagawa. Nagsusuot tayo ng helmet para hindi mahuli. Dumadaan tayo sa pedestrian para pag masagasaan, malaki ang bayad sa atin ng mga kabangga. Tapos, yun, nilagyan ng bawal tumawid. Alam yung mga ganun, diba? So, ginagawa ng mga Pilipino, hindi dahil para... Hindi alam, parang hindi natin iniisip kung para saan ang mga ginagawang batas. Para yan sa pangkaligtasan ng lahat. Ito yung ganap dito paggabi, alas 8. Pero matraffic pa din ng konti. Although hindi naman talaga malala. Normal lang yung flow. Hindi siya ganun ka-congested. Ito na area naman. Tanong natin yung yung intersection ng Pichon. VXI ng Philcor Central or Centrale. Tapos mula dito tanong natin yung yung medium rice lang na gusali, parang nasa sa ilang floor ba to? Siguro mga 9th floor, no? Na Magallanes Residences. Tapos baba tayo dito, tingnan natin. Dito pa tanong natin yung yung ginagawang under construction na 202 Pick Lane. Okay, baba tayo dito. Tingnan natin. Yan, balik na si auntie sa pagtitinda ng mga tabo. Mga tapo.
Yun, balik ulit Bangkita, pero di ko alam kung pwede ba yan. Pero feeling ko, dapat hindi, dapat dito lang sila sa pwesto nila, pero bahala na sila, no? Diskarte na nila yan. No, tayo mga Pilipino, no, pag walang naninita, no? Oo. Talagang tigas din talaga ulo natin. Which is, kasama na ako dun, ha? Kasi isa rin ako sa mga gumagawa ng mga no? Mga ipinagbabawal na teknik. Hirap din na, hindi rin pwedeng magpapakahipokrito, magmamalinis, no? Kaya pag sinabi kong matitigas ang ulo, isa na ako dun ng mga Pilipino. So ito dito, for the meantime, no, ginagawa muna nilang tindahan ang kalsada. Kasi di pa naman din busy yung kalye, so sige, temporarily tinda muna sila. Pero the moment na ito turnover na talaga, babalik na sa dating trabaho ang kalsada na pwede ng daanan. So panigurado yan, no? Ligpit na naman to sila dito, babalik sa kanilang mga pwesto. Yun, ganda, no? So ilalim nito ay hindi to siya pangkaraniwang kalsada, hindi siya ordinary. Ang ilalim nito ay malaking creek. Diba? For example yan, ito malaking creek yan. Sa ilalim niya, pwedeng madaanan ng bus. Malaki yun, yung hukay. Gusto niyo naman kung gusto niyo makita yung mga vlog ko na ginagawa pa to, meron ako dyan, pwede niyo kung i-request, no? Happy Idul Adha al-Mubarak, the Feast of Sacrifice, 1444 EH, 2023 ED. NCI. Dito tayo na area. Ayan. Pasokin na to dito. So may mga bahay, mga kabahayan dito, pero konti na lang. Kasi yung iba dinimolish na. Kasi ginawa ng Cristio building. O ano ba yan? Condominium. O yan, yung mga baybayan. Mga siguro na sa mga 10 na lang sila or 20. Dito sa gilid, tsaka doon palooban. Kasi ito dito syempre, no? Yung mga lumang bahay, Sino kaya may-ari nito? Comment nga kayo mga hagala. Di ba madalas madalas na nagmamay-ari ng yung mga old family, di ba? Yung mga lumang mga naninirahan talaga dito, sila yung maka-afford na mga mayayaman, no? Parang old money. Na meron silang lupa sa pinaka-city of Davao, pinaka-heart of the pinaka-sentro ng Davao poblasyon. Tapos afford nilang mapagawa ng mga ganung bahay. Di ba pag mga ganun yung bahay nung araw, di ba mayaman na? Yung gawa sa kapis yung bintana. Spanish style ng mga gusali. So ito yung Cristio Tower or Cristio building. Lang din siya, parang medium rise lang din siya na gusali. Parang Magallanes Residences lang din. So ibig sabihin itong lugar na to dito sa may sa may City Hall area, mayroon talagang height restriction na sinusunod yung mga gusali rito. Bawal magpalagpas 10 palapag. So dito tayo sa may Rizal, Bonifacio Park. Yan lang, thank you for watching. Ginala ko lang yun, nilakad kayo dito. Pero Cristio building soon to rise. Okay, so shout out natin si Jackie Schafferhofer since ito ay requested niya rin Kulasas Barbecue. Kumustahin natin kung ano nga bang ganap ngayon, kung kumustahin lang, kung malakas ba, depende kung meron tayong makausap dyan sa loob. So thank you for watching.
And paalam. Ingatan lahat. Mga pala, baka hindi nyo alam ha. So ito City Engineering Office. Bagong gusali nila. So ngayon ginagamit na yan kasi dinumoli sa yung dati, yung luma, yung gawa sa kahoy. Tapos City Health Office, bagong gusali ulit. Yan lang, no? Baka nagtataka kayo. Hindi ho yung condominium, yan po ay, no, government office ho natin. Dito sa Davao, Magallanes Residences din. So yun, Tulasas Barbecue, sunod nating vlog.